Bakit daw hindi natin i-compare si Thunder Black or a share sa tinaguriang halimaw ng mga power bank? Si Tranio with 70,000 mAh battery. So ito guys, i-request nila sa atin para i-compare yung tatlong klaseng power bank. Si Thunder Black, Aura Share at si Tranio. Si halimaw. So unahin natin sa display. Dito kay Tranio ay meron siyang digital display. Kahit papaano maliwanag po siya. Then dito kay Aura Share, digital din lang, kaya lang talagang napakalabo. Kailangan pang titigan para makita lang yung kanyang status, state of charge. Then dito kay Thunder Black, 45 watts. Kitang-kita kahit napakalayo, tapos colored pa. So makikita mo yung wattage ng input at makikita mo rin yung wattage ng output. Estimated runtime, makikita mo rin. Tapos yung state of charge ng kanyang battery. Okay? Then sa mga output naman ay si Tranio, meron siyang tatlong USB Type A. 10 watts na dalawa, then 18 watts yung isa, supported ng quick charge. So dito naman kay Aura Share ay meron din siyang tatlo. So parehas sila dito. Dalawang 10 watts at isang quick charge. Kay Thunder Black ay meron siyang apat na output para sa Type A. Dalawang 10 watts, then dalawang quick charge. 18 watts. Okay, so mas marami kay Thunder Black. Dito kay Tranio ay the same sila. Then ay sa Type-C port naman, dito kay Tranio ay meron siyang isang Type-C output input. So pwede nating i-charge yung power bank gamit yan. Tapos pwede nating pang-charge ng cellphone. So 20 watts at supported po siya ng power delivery. So iilaw po yan kung nakasagap siya ng power delivery ng mga charger or yung mga device natin na supported ng power delivery. Hanggang 20 watts. So dito kay Aura Share naman ay meron siyang dalawang Type-C output. Ewan lang itong isa kasi sinubukan ko sa device ko, ayaw niya. So itong isa ay supported po siya ng PD or power delivery na 20 watts. So kay charge natin unit, dito po siya. Pwede pang charge ng mga device natin na supported ng power delivery. Ayan, so dalawa po siya. Then dito naman kay Thunder Black ay meron po siyang dalawang Type-C output input. So pwede nating i-charge yung unit or yung power bank gamit yung Type-C na yan. At pwede nating pang charge ng mga cellphone natin. So supported po siya ng power delivery hanggang 45 watts. Ayan. So mabilis po siyang i-charge at malakas po siyang pang charge. Dito kay Aura Share 20 watts. Kay Tranio ay 20 watts. So, baba. Buttons, meron din kay Tranio para makita natin yung state of charge ng power bank natin. Kay Aura Share, meron din para makita natin yung state of charge. Kay Thunder Black ay meron din. Malaki pa. Okay? Meron din siyang handle made of leather. Dito, kay Aura Share ay meron din made of plastic. Tapos dito, meron din leather din yata. Para siyang pouch, pero napakabigat. Okay? Dito parang naghahawak ng malaking mug. Pares sila kay Thunder Black. About battery, si Thunder Black ay built-in po siya ng 60,000 mAh battery. Kay Aura Share ay 60,000 mAh battery. Tapos dito kay halimaw ay 70,000 mAh battery. Super fast. Pero hindi guys super fast kasi nga mababa yung kanyang power delivery. Nasa 20 watts lang siya. So matagal siyang i-charge. Yung ganun kalaking battery sana kahit 50 watts, 60 watts, or 45 para kahit paano mabilis siyang i-charge. Dito kay Aura Share 20 watts, mababa din. Sa ganung klaseng battery malaki, matagal siyang i-charge, abutin ka ng matagal.
Dito kay Thunder Black, umabot siya ng 45 watts, mabilis siyang i-charge. How much more kay Thunder Black? Ito na kaya hindi ko sinasali kasi nga overkill sa mga ito. Kasi umaabot siya ng 100 watts yung kanyang power delivery. So hindi ko siya sinasali. Pero kung gusto nyo lang talagang malakasan, kay Thunder Black na 100 watts. Tabi ko nga muna, baka sabing overkill masyado yan. Mamaya na lang. Okay, so ayan guys. Ngayon ay ika-capacity test natin silang tatlo. Bakit ito nagdaan na? Eto na lang, ka-capacity test natin. Kung ilan yung aabutin niya talaga. Aabutin kaya ito ng 80%. 80%, kahit 70% man lang sana makuha natin. So, subukan natin. Yan. Status 100%. So, para hindi mag-init kasi mainit na siya, oh. Nasa 2 ampere yung ating setting dito. So, maya update ulit. Okay, check natin yung status. Wala na, 0% na. So, isaksak natin sa ibang power bank para makita natin yung report. Yun. So, yan guys. Tanggalin na natin yung load. So, ngayon ay nakakuha ng 26,358. Round off na lang natin ng 27,000 mA. Okay, let's agad isunod natin si Thunder Black. 45 watts. Status 100%. Yun. Okay, tapos i-plug natin yung ating load. The same na 2 ampere. Yun. So, para hindi siya mag-init, kasi nga, mahina yung blower niya, lagyan natin ng ibang blower pa rin. Check natin. So, yan. Inabot na tayo ng umaga at hindi ko na namalayan na nag-shutdown. So, ngayon ay 0-0 na siya. Pwede natin i-plug dito para makita natin yung last na report. So, yan. Last time kasi na-rapid ko yung pindot kaya inulit ko. So, ngayon ay nakakuha tayo kay Thunder Black 45 watts ng 47,124 mA. Sunod natin naman si Tranyu with 70,000 mAh. Tapos, merong super fast charging. Okay. So, dyan. Update. Yan na. 15,000 mA. So, naabutan na siya ng blackout. Lobat din naman yung baterya ng solar. Okay. 16 hours. So, umabot siya sa 41,101. So, yan. Kay Orashare ay nakakuha tayo ng 27,000 mAh na battery capacity. Divide natin sa claiming na 60,000 equals, multiply natin sa 100%, nasa 45% lang po siya. So, bagsak. Kahit 50% man lang sana o 65%. Tapos, kay Thunder Black naman ay nakakuha tayo ng 47,000. Divide natin sa claiming battery ay nasa 60,000 mA. Equals, multiply natin sa 100%. Nasa 78%. Pasado. Ayan. Yung 10% or 15% para sa kanyang natitira dito pag na totally drain ay buhay pa rin siya. Yun yung 10%. Tapos,
Yung another 15% ay yun yung power loss sa pag-boost up niya from 3.7 to 5 volt. Dito naman kay Halimaw or Tranyo ay nakakuha tayo ng 41,000. 41,000 divide natin sa 70,000 yung claiming capacity niya. So yan equals multiply natin sa 100%, ang nakuha natin ay 58%. So kahit paano pwede na rin si Tranyo, pero para sa akin bago pa lang siya, pero bakit ganun kababa yung nakuha natin? 70,000 mAh pa yung battery niya. So, dapat sana to nasa 70 or 80% sana. Okay, kasi ang liliit, ang liliit nung kanyang power delivery, mababa. Mababa yung wattage. Okay, so, mababa. Para sa akin ay fail pa rin. Okay? So, sinubukan ko rin na kinapacity test si Thunder Black na 100 watts. Ito na lang. Okay. Na-reset na natin. So, hintayin na lang natin kung kailan matapos. So, ipasak natin ulit sa iba para makita natin yung last na record. Report. Nasa 48,000 mAh. Okay. Kuha natin kay 100 watts na Thunder Black ay 48,000. So, mas malakas to. Yan. Divide 60,000 mAh. Kasi nga malaki yung kanyang yung wattage ng output-input niya. Multiply by 100%. So, 80% ang lupit ni Thunder Black. Yan. Display, maganda rin po kasi para silang display dito sa isa. Okay, so i-tear down natin. Ito, ilayo-layo natin kasi nga overkill. So, yung tatlong ito, bubuksan natin at ipapakita ko sa inyo yung kanyang loob. So, ito guys, yung battery ni AuraShare. Tapos, wala siyang BMS dito sa kanyang taas kasi nga ay naka-parallel lang naman siya. At ang kanyang BMS ay nandun na sa mismong mainboard dito sa taas. Ito yung kanyang MOSFET para sa kanyang cut-off. Meron siyang sensor para sa temperature to monitor yung battery niya. Then, nandito na yung chip para sa kanyang DC-DC converter na 20 watts. AuraShare po yan. Sa kabila, wala na. So, napakasimple. Then, eto naman yung kay Thunder Black na 45 watts. So, wala na guys yung kanyang cover kasi nga pinagtatanggal ko na sa unang video natin. Okay? So, yan. Meron po siyang string tube. Compare po kay AuraShare na talagang wala. So, ito guys ay para sa mga hindi nakapanood ng unang video ko. Kung napanood nyo na, skip nyo na. So, dito meron siyang BMS dito kasi ang setting nito ay 7 volt. Naka-series. Series parallel. Okay? 7 volt po yung lumalabas sa battery. Yan po yung kanyang main board. Dalawang 10 watts at quick charge. Ito para sa kanyang 45 watts na power delivery. So, mas malaki po siya. Yung 18 watts at 10 watts. Okay? Yan po yung mga IGBT para sa kanyang DC-DC converter. Yung kanyang chip para sa kanyang display. Linaw, Yung sensor para sa kanyang temperature. Dito naman tayo kay Tranyo. Ayan. So, mas maliliit yung kanyang battery. Ayan. Tanggalin natin. Wala po siyang string tube. Ganyan lang po siya. At wala siyang BMS dito sa kanyang battery. Check natin kung ilan yung status niya. Kung naka-series ba or parallel.
Ayan, nakaparallel lang siya. Hindi siya naka-series. So, mas mataas yung power loss kasi kung ganyan. Kung itataas niya ng 20 watts, 12 volt, ay mataas yung kanyang power loss. So, mas pandak po yung kanyang battery. Tapos, yung kanyang board ay ito po. Manipis yung kanyang board. Manipis. Compare po sa Thunder Black. Yan po. Mas manipis po siya. Kaya prone siya ng pag uminit, nagkakaroon siya ng bend. Okay, tapos dito kay Aurashare, medyo mas makapal po si Aurashare. Pero mas solid si Thunder Black. Tapos dito, ayan po yung kanyang chip. Halos pares lang sila ni Aurashare, yung layout at design. Rectangle nga lang to. Ito yung 18 watts or 20 watts. Okay, parang iisa lang yung kanyang inductor para sa kanyang DC-DC converter. Para sa kanyang power delivery. So kung magsasaksak ka dito ng ibang mga device kagaya ng cellphone, supported ng power delivery, yan, magbabago yung kanyang status. Magma-majority yung pinakamababang feature, kumbaga. Yung walang power delivery, yun ang susundin niya kasi masusunog kung itatas niya. Kasi iisa yung kanyang DC-DC converter. Compare po kay Thunder Black, marami po naka-separate. Kaya kung nagsaksak ka ng supported ng power delivery, yun lang magagamit niya. Pero kung nagsaksak ka ng 10 watts, walang pakialam doon. Nandito yung pang 10 watts. Tapos kung nagsaksak ka ng pang quick charge, meron siyang pang quick charge. So, hindi siya magbabago. Dito magbabago. Kahit sabihin natin supported ng quick charge yung sinaksak mo, tapos nagsaksak ka ng hindi supported ng quick charge, magma-majority yung walang quick charge. Kasi to avoid na masira. Kasi isa yung kanyang DC-DC converter. Yan yung magtataas from 4 volt or 3.7 to 5 volt. Dito kay Thunder Black ay nakaseparate. Yung power delivery, yung quick charge, tapos yung 10 watts. Dito kay Aurashare, almost the same sila dito kasi iisa yung kanyang DC-DC converter. Sa size ng battery, dito kay Tranio ay pandak siya. Pero malapad. Pero sa taba kaya, compare natin dito kay Thunder Black. Ayan o. The same naman sila yung kapal. The same lang sila. So, kung ano yung nilapad niya, kung idagdag mo sa haba niya, almost the same lang sila dito kay Thunder Black at Aurashare. Parehas lang yung kanilang kapal. So, sa tingin ko ito, hindi talaga ito 70,000 mAh. Kasi nga, parehas lang sila. Yung kapal, kung idagdag mo sa haba, parehas lang sila. Para sa akin, kasi lumabas. Magre-rely pa rin tayo sa capacity test. Kasi doon natin makikita kung ano talaga yung capacity ng battery. Kahit tatakan natin yan ng mataas, pero sa capacity pa rin. So, about sa battery capacity ay kay Aurashare nakakuha tayo ng 45%. So, ibig sabihin ay bagsak sa capacity test. Si Tranio ay nakakuha tayo ng 58 or sabihin na natin 60%. So, ito pa paano? Pumasa din. Pero sa pagka-fresh na power bank, medyo tagilid ka dyan. Kay Thunder Black, kay 45 watts ay nakakuha tayo ng 78%. So, pasado siya. Sa 100 watts ay nakakuha tayo ng 80%. Almost the same sila. Kasi 60,000 mAh pa rin kanilang battery. Okay, so para sa mga interested na bumili ng ganitong power bank ni Thunder Black, nakalagay po sa description box yung 45 watts at yung 100 watts kung gusto niyo malakas-lakas at talaga pang malakasan. Okay, so ito guys ay kaya niyang i-charge yung Thunder Black na
power station dito sa bahay. Ayan, parehas sila na 100 watts. Okay. Ang update natin sa ating tester ay paglabas namin kasi magbabakasyon din kami. Doon na lang ako bubunot kung sino yung mabibigyan natin ng tester. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat-ingat.